live traffic update muna tayo sa mga oras na ito. Ang nakita nyo sa inyong mga screen ay ang traffic situation sa EDSA Guadalupe. Ang nasa left side ng inyong mga screen, yung hindi gumagalaw halos ang mga sakyan, yan yung northbound. Papunta yan ng Boni, papuntang Mandaluyong, papuntang Quezon City. So rush hour ngayon, kaya talagang ine-expect natin na volume ng mga sakyan ang problema sa mga oras na ito. Walang galawan halos dyan. Ang makita naman sa right side ng inyong mga screen na moderate to slow moving, yan yung papuntang Makati at Pasay area, mga kaarangkada. Araw po ng Martes, February 11, 2025. Kapit na Pilipinas dahil aarangkada na ang mga maiinit na balita. Ako po si Jack Batallones. Raratsyada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Sabayang naririnig sa Radyo 630 at 92.3 FM radio sa Metro at Mega Manila at Regional FM radio stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Jackie Manabat. Ito ang Arangkada Balita. Operation Baklas ng COMELEC nagsimula na sa unang araw ng kampanya. Dalagita, tinangkang gilitan ng nobyo ng tumangging makipagtalik. US President Donald Trump nagbantang ipapakansela ang ceasefire agreement sa pagitan ng Hamas at Israel kung hindi palalayain ang mga bihag hanggang sa Sabado. Singil sa kuryente, tataas ngayong buwan. Reina Hispanoamericana 2025 es Pilipinas! At korona sa Reina Hispano-Americana, muling nasungkit ng Pilipinas. Naging mahigpit ang Commission on Elections sa kanilang pagbabaklas ng mga ipinagbabawal na campaign materials sa unang araw ng National Electoral Campaign period. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, dapat seryosohin ng mga kandidato ang itinakdang batas. Ayon sa COMELEC Resolution 11086, hindi dapat lalagpas ang mga posters sa 2 feet by 3 feet na laki at ang mga streamer sa 3 feet by 8 feet. Dapat rin gawa ang mga ito sa kahit na anong recyclable materials tulad ng tela, papel o cardboard at nakapaskil sa mga common poster areas lamang na inilaan para sa mga paraphernalia. Ito po ay napakalaking simbolismo at ito ay para sa buong bansa. Ginagawa at gagawin din ito ng mga local COMELEC natin upang ipakita sa mga kandidato, sa mga political party, sa mga susunod na araw. Pagka nagkabit sila doon sa mga lugar na hindi dapat sila nagkakabit, tatanggalin at tatanggalin namin. Kaya lang, again, inuulit po natin, yung mga private properties po ay iiwasan din ng COMELEC. Hindi po namin pwedeng tanggalin yung nasa private properties sapagkat yan po ay protektado ng karapatan ng mismo may-ari ng property na yan. Umarangkada rin ang Operation Baklas sa Naga City. Nasampulan doon ang ilang mga poster na nakapaskil sa mga puno at poste ng kuryente. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Bicol Correspondent Jonathan Maestrado. Kinakalawit ng mga taga-DPWH ang bawat campaign poster ng mga kumakandidatong senador at party list representative na lumabag sa fair elections sa Naga City. Kinukunan ng litrato ng lokal na COMELEC ang mga ito na nakasabit sa streetlights, poste ng kuryente at mga puno bago ipabaklas sa Operation Baklas Team. Pero may posters na hindi nila mabaklas dahil nasasaklaw ng pag-aaring negosyo ng kandidato ang mga posting pinagkabitan dito. Ayon sa election officer, hindi nagkulang ang COMELEC na magpaalala sa kampo ng mga kandidato na 2 by 3 lang ang maximum size ng mga poster. Within 72 hours before the campaign period, dapat inilist na yung mga oversize tapos wala sa tamang lugar, common poster areas. Yung mga tinanggal po natin, tatago muna para in case of evidence later on kung file po ang COMELEC ng case. Mahigpit din umanong imomonitor ng lokal na COMELEC ang gastos sa pangangampanya online ng mga lokal na kandidato. Mayroong mga hindi pa nagpa-register. Pero yung kasing registration, direct na kasi yun doon sa COMELEC main office. Diskwalifikasyon ng kandidatura o pagkatanggal sa posisyon kung manalo ang parusa sa mga kandidatong mapatutunayang lumabag sa Fair Elections Act.
Samantala, sinesertipikahan na lamang ng COMELEC Naga ang final lists of voters sa lungsod na may 121,773 registered voters ayon sa huling Election Registration Board. 145 automated counting machines o ACM ang nakalaan ng COMELEC para sa Naga, habang 435 na guro ang magsisilbing electoral board. FMR News Bicol, Jonathan Maestrado o Maarangkada sa pagbabalita. Abot hanggang Mindanao ang Operation Baklas ng COMELEC. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Surigao correspondent Reynaldo Bernades. Pinagbabaklas ng mga tauhan ng COMELEC at mga deputies personnel nito ang mga campaign posters na ito. Hindi kasi nakakabit ang mga ito sa mga common poster area. Ayon sa regulasyon ng COMELEC, hindi dapat nagpapaskil ng mga campaign paraphernalia sa mga public area, kabilang na sa mga puno. O nato participation ko man, tag-deputize man kita ng COMELEC as vice chairman sa ato operation baklas ko man. Sa una, sa Board of Canvassers ra and Department of Justice kuman lakip na sa operation baklas. Hindi naman kasama sa mga binaklas ang mga poster ng mga lokal na mga kandidato. Ini kuman primero pa ini na face. Daw pa yung mga musunod na face. Mga next week siguro or sa sunod na mga adlaw. FMR News Surigao, Reynaldo Bernades, umarangkada sa pagbabalita. Malaking bilang ng populasyon ang naniniwalang nakatutulong ang mga social welfare programs ng gobyerno. Narito ang report. Batay sa pinakahuling survey na isinagawa ng Social Weather Station or SWS na in-issue ng Strat-Based Group, maraming Pilipino ang naniniwalang nakatutulong ang mga social welfare programs ng gobyerno. Base sa resulta ng survey, 70% ng mga Pilipino ang nagsabing malaking tulong sa kanila ang Pangtawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. 88% naman ang nagsabing kapaki-pakinabang din ang programang Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD. 81% ang nagsasabing nakatutulong din ang Ayuda sa Kapos ang Kita program o AKAP sa mga minimum wage earners na hindi sakop ng ibang programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. 81% rin ang nagsabing ang Walang Gutom program o ang Food Stamp program ng gobyerno ay nakakatulong sa mga kapuspalad na pamilya. Samantala sa survey namang inilabas ng Pulse Asia, 82% ng mga Pilipino ang nagsabing nakatulong ang 4Ps sa pagpapabuti ng financial stability sa mga lugar na mababa ang antas ng pamumuhay. 82% rin ang nagsabing malaki ang pakinabang nila na nakatutok naman sa pagbibigay ng kabuhayan at trabaho sa mga nangangailangan. Habang 81% naman sa mga sumagot ang nagsabing nakatulong din ang AKAP sa financial stability ng mga Pilipinong kabilang sa lower social class. Sinabi ni Strat-Based Group President Dindo Manhit na mahalaga ang transparency sa mga social welfare programs ng gobyerno, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain. Dagdag pa ni Manhit, ang mga ganitong programa ng gobyerno ang nagsisilbing lifeline ng mga pamilyang nakararanas ng kahirapan. Habang patuloy na humaharap sa iba't ibang hamon ang ating bansa, malaking bahagi ng suporta para sa mga Pilipino ang mga programa ng ayuda mula sa gobyerno. Pero paano nga ba ito nakatutulong sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan? Ito ang mga hirit nila sa Masasabi. Yung mga nabibigyan, nagtotolerate po sila ng yung mga tamad na umaasa na lang sa ayuda. Kagaya ko po, may mga estudyante, maraming anak na binubuhay na dapat nabibigyan ng ayuda pero hindi po kami nakakatikim ng ayuda na ipinamimigay nila kasi pinipili po nila. Parehas. Pwedeng mayroon, pwedeng wala. Mamiminit ba tayo kung hindi tayo bigyan? Kung meron, pasalamat tayo sa Diyos. Nung sinasabing 8K, hindi naman ako binigyan. Kailangan ko yung sa school, ha. Sana ako, tinabla ko. Okay lang. Sabi ko, Lord, bahala ka nang utang ko sa iba. Para makaraos. May Bombay naman ako, eh.
Mas mahalagang may ayuda kasi dagdag budget din yun para sa mga tao. Diba? Sa school, mga sampu. Meron. Bakit po? Para merong itutulong ko sa anak ko sa pagpapaaral. Gusto ko sana meron kasi para malaking tulong sa amin yun. Tulad namin na nagtatrabaho, nagwawalis lang sa kalsada, wala kami sa minimum. Ang ayuda ay nararapat lamang ibigay sa mga karapat-dapat na tao. Pero, pag ang ayuda program ay nahaluan ng graft and corruption, mapupunta ang ayuda na yan sa hindi karapat-dapat. Yan, so mga kaarangkada, narinig nyo ang masasabi ng ating mga kababayan tungkol sa epekto ng mga programa ng ayuda ng gobyerno sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Di ba narinig mo pa nga isa kanina, yung ayuda niya ay nanggagaling sa Bombay daw. Oo, sa pagkakautang. Yung isa nga, yun. bumibili pa ng fishball habang ini-interview. Yun, diba? So makikita nyo yung debate, no? Nakakatulong ba talaga o hindi itong ayuda? Kaya ngayon, aalamin natin ng mas malalim na pananaw mula sa eksperto. Kasama natin via Zoom si Professor Emmanuel Leyco, dalubhasa sa Public Administration, para pag-usapan kung paano nga ba nakatutulong ang mga programang ito at kung ano pa ang maaaring gawin nating mga Pinoy na, ito importante, magamit ito ng tama. Magandang hapon po, Professor. Magandang hapon po at maraming salamat sa inyong paanyaya at maging kasama kayo sa talakayang ito. Napakahalagang issue ito ngayon. Prof, narinig niyo yung mga sinabi kanina ng ating mga kaarangkada, ha? May debate doon eh. Sabi nila dapat mapunta doon sa karapat-dapat. Yung isa, sabi niya, hindi na napupunta sa kanya yung ayuda. Gaano nga ba dapat makatutulong itong ayuda sa ating ekonomiya? Kung pag-uusapan po ang tulong na ibibigay nito sa mga mamamayang nakakatanggap na ito, malaking bagay po ito sa kanila dahil nakakatulong po ito na makabili ng kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Lalong-lalo na po kung mapapansin po ninyo o matatandaan natin yung dating report ng SWS na more than 50% ng ating mga mamamayan, ng ating populasyon ay nakakaranas ng kagutuman. So malaking bagay po yan na parang 4,000 kada buwan, no, matatanggap ng mga mamamayan, makakabili po sila ng kanilang pagkain. Ito po ay pambili lang ng pagkain, hindi po ito pambili ng bahay, hindi po ito pambili ng maski na ano pa. At lalo na kung ang mga mamamayang naghihirap, makikita naman na po natin na ang unang-unang pinagkakagastusan ng mga mamamayan ay pagkain. At kung hindi sila gumastos dito, magugutom po sila. Kaya po, mahalaga ito. Pero gusto ko pong bigyan pansin yung sinabi ng ating isang kaarangkada na si Junso. I think yun po yata ang na-interview ninyo. Nakita ko na rin po siya dati. At tama po yon, yung kanyang paalala na kapag ito ay napunta sa mga hindi dapat makatanggap, nagiging sanhi po ito ng korupsyon. Kung kaya po, yan ang isa sa pinakamalaking issue natin ngayon. Pero kung pag-uusapan po natin, paano ba napipili ang mga tatanggap na ito, masusi po ang pag-aaral ng DSWD. Kung matatandaan po ninyo, pansamantala po akong nanungkulan sa DSWD at napag-aralan namin ang kung paano ba napipili ang mga tumatanggap na ito. Meron po sila talagang mga interview at meron po silang mga ocular visits doon sa kanilang mga tahanan. Kung mukha pong mayaman, hindi po dapat ito makatanggap. At kung meron po silang mga ibang pang pinagkakakitaan, hindi po sila dapat makatanggap. Ngayon, meron din po talagang nakakatanggap na hindi dapat makatanggap pero tinatanggal po agad yan ng DSWD. At meron din naman po yung tinatawag natin na mga exclusion error ng DSWD. Hindi nakakatanggap pero dapat po silang makatanggap. At meron naman pong paraan ang DSWD para po ituwid ang ganyang mga
pagkakamali. Okay. Professor, ganito lang, ang inaano lang dito is paano ho kaya maiwasan maging dependent? Parang, kumbaga, dyan na lang sila sa, kumbaga, sa trabaho, may paycheck to paycheck. Meron din bang ayuda to ayuda ang inaasa lang yung pang-araw-araw po nila? Ang layunin ng 4Ps, no, yung mga ayuda ay pansamantala lamang, pantawid lang. Hindi po ito talaga yung ikaw ay makakaahon dahil kailangan po ang mga intervention tulad po na kailangan makapag-aral sila. Kaya po requirement yan sa mga 4Ps na mga tumatanggap ng 4Ps, kailangan nasa eskwela ang mga bata at nagpapatingin sa doktor, nagpapatingin po sa mga klinika para po malaman kung sila po kung ano po ang mga pangangailangan nila. Kaya po kung sila ay hindi pumapasok sa eskwela, tinitingnan din po sila, ini-interview sila bakit hindi sila nakakapasok. At kung nagdadalang tao ang magulang, dapat po nagpapatingin din siya sa klinika para po magkaroon ng prenatal. Pero marami po, hindi po ito perpektong sistema. Ngayon, ang tanong po ninyo, ito ba ay makakaahon? Palagay ko po kung pagbabalikan yung mga dating mga kaso namin o yung mga dating mga naging karanasan sa DSWD, meron pong nag-graduate, nakakaahon. Pero karaniwan ay dahil meron pong nag-abroad, merong nagkatrabaho, meron pong ganon. Kaya po hindi naman ito talaga dapat na paging matagalan at maging dependent ang mga pamilya sa 4Ps. Kailangan po ay makaahon. Pero sapat ba ito? Palagay ko po, ako personal na opinion ko po ito. Hindi po sapat ang 4Ps para makaahon ang mga mamamayan. Bilang nabanggit niyo yan, Prof, no? May numero dito, 50% yung natulungang populasyon o yung dun sa na-identify ng DSWD. Ito bang 50% ay maituturing nating substantial number na masasabi nating epektibo ang ganitong klaseng ayuda para sa ekonomiya o yung sinasabi niyong pag-ahon mula sa kahirapan? Palagay ko po, mas malawak pa ang dapat na maging saklaw ng DSWD at hindi lamang po 4Ps ang kailangan na tulong para sa kanila. Meron po din silang tinatawag na Supplemental Livelihood Program. At ito ay dapat makatulong sa kanila, pamumuhunan o kaya pagtitrain para po makakuha ng pagsasanay para po makakuha ng mas angkop na trabaho. Pero yun po, no, maaaring hindi po ito hindi pa ito talaga ganap at kumpleto na interbensyon ng ating pamahalaan. Marami pa po. Kaya nga po, palagay ko, ang dapat na talagang bagay na bagay ang pangalan nito na pantawid lamang. Pantawid sa araw-araw. Hindi po ito talaga makakaahon para po sa ating mga mamamayan. Kailangan po, ang mas marami po, mas malawak at mas malalim na intervention para po maiahon ng ating mga mamamayan. Professor, huling tanong na lang po bago namin kayo pakawalan. Kasi campaign period na to, syempre, baka magamit po ba ito? Ano ho yung analysis nyo po dyan? Syempre, ano yan campaign period. Paano ba makita? Baka pwede ba siyang magamit sa kampanya? Ay, marami na rin pong mga karanasan ang DSWD nung aking panunungkulan na kailangan po talaga i-assert ng DSWD na ang pamimigay ng tulong ay pamimigay ng tulong ng DSWD lamang. Hindi po kailangan na mayroong nakapaligid ng mga politiko o sa presence ng mga politiko at alam naman nila yon na hindi po sa kanila, hindi po dapat sa kanilang role na nandoon sila habang namimigay ang DSWD. Alam naman po nila yon. Okay, maraming salamat po, Professor Emmanuel Leyco. Samantala, 13 taon na ang nakararaan ng huling magkaroon ng impeachment trial sa bansa.
Sabi ng isang kongresista, posibleng gawin din sa paglilitis kay impeached Vice President Sara Duterte ang isa sa mga strategy na ginamit noon ng prosecution team. Kung ano yan, alamin sa pag-arangkada ng balitang hatid ni FMR News Manila Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Sa impeachment trial ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona noong 2012, ginamit na sandata ng mga prosecutors ang kanyang bank records, ill-gotten wealth at non-disclosure ng Statement of Assets and Liabilities sa net worth o SALN. Ito ang isa sa nakikitang estratehiya ng House Prosecution Panel sa pag-usad ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Manila Representative Joel Chua na kabilang sa 11-man prosecution panel, mahalagang lumabas ang bank record ng Vice Presidente. Well, ire-request po namin sa impeachment court dahil ang pwede pong magsabina ay yung impeachment court. So mag-a-apply po kami sa impeachment court na ito'y masabina. Sa ilalim ng Section 2 ng Republic Act 1405 o Bank Secrecy Law, exempted sa bank secrecy ang bank records ng isang opisyal na humaharap sa kasong impeachment. May paglilinaw din ng House Prosecution Panel sakaling mag-resign din si Duterte gaya ni na dating Ombudsman Mercedes Gutierrez at COMELEC Chairman Andres Bautista na nagbitiw bago pa man umusad ang impeachment trial. Doon po kasi sa prayer namin, dalawa po yung hinihingi naming relief. Una po, removal from office at number 2, disqualification from holding public office. Tinawag namang malisyoso ng mga mambabatas ang paghahain ng reklamo sa korte laban sa ilang kongresista. Ayon kay Tingog Party List Representative Judas Sidre, kahina-hinala ang timing ng reklamo. Ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon na nila naisipan mag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. So clearly there is an effort to downplay the move of the House to transmit the impeachment to the Senate. Ipinagtanggol naman ni House Speaker Martin Romualdez ang ginawang hakbang ng Kamara na i-impeach si Vice President Sara Duterte. The Constitution is not a passive document. It commands obedience. It imposes limits, and most importantly, it demands accountability. It is our collective responsibility to ensure that no institution, no office, and no leader is ever beyond the reach of law. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Hindi pipiliti ng Senado si Vice President Sara Duterte na dumalo sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, karapatan ni Duterte na pumili kung dadalo siya o hindi sa pagdinig. Pero kung kinakailangan, pwede itong hilingin ng Senado. Kung sakaling dumalo si VP Sara, sinabi ni Escudero na siya ay maaaring tumestigo. Ngunit kailangan sumailalim sa cross-examination para tanggapin bilang opisyal na ebidensya. Dagdag pa niya, hindi maaaring pumili si Duterte ng mga tanong na sasagutin lamang dahil bahagi ito ng proseso ng paglilitis. Pahayag pa ni Escudero na tiniyak na igagalang pa rin ang karapatan ng pangalawang Pangulo sa loob ng Senado. Patuloy na pinaghahandaan ng Senado ang impeachment trial na inaasahang magsisimula pagkatapos ng State of the Nation Address ng Pangulo ngayong darating na Hulyo. Tiniyak ni Senate President Francis Cheese Escudero na legit at walang dapat pagdudahan ang 215 signatures na sumuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, malinaw na sumunod sa proseso ang Kamara at ang impeachment complaint ay may sapat na bilang ng mga pirma na kailangan alinsunod sa konstitusyon. Dagdag pa ni Escudero, ang Senado ay magsisilbing impartial judge sa paglilitis, kaya't hindi na nila pakikialaman kung paano nakuha ang mga lagda sa mababang kapulungan.
Sa ngayon, naghahanda na ang Senado para sa impeachment trial sa pagbabalik ng sesyon sa Hunyo, kung saan inaasahang magiging sentro ng mga pagdinig ang mga alegasyon laban kay VP Duterte. Sa aming pagbabalik, 15 anyos na babae, muntik nang magilitan ng tumangging makipagtalik. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Opisyal nang inilunsad ang kampanya ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa rally na ginanap sa Centennial Arena sa Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa campaign manager na si Navotas City Representative Toby Chanco, ang kampanyang ito ay patunay ng kanilang pangakong ipagpatuloy ang mga nagawa ng kasalukuyang administrasyon. Kabilang sa mga kandidato ng koalisyon, sina dating Interior Secretary Ben-Hur Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Senators Pia Cayetano, Amy Marcos, Lito Lapid, Bong Revilla at Francis Tolentino. Dating mga Senador Ping Lacson, Manny Pacquiao at Tito Soto at Representatives Camille Villar at Erwin Tulfo. Binigyang diin ng mga kandidato ang kanilang mga plano para sa pagpapatuloy ng pag-unlad ng ekonomiya, pagpapalawak ng infrastruktura at pagpapatibay ng mga programang panlipunan sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Samantala, nagsimula na rin ang pangangampanya ng ilan pang mga kandidato. Si dating Senador Kiko Pangilinan sa Barangay Cruz Naligas sa Quezon City, sinimulan ang kanyang kampanya. Dumalo naman sa isang misa sa UP Diliman si dating Senador Bam Aquino, kasama si dating Vice President Leni Robredo. Ang Akbayan Party naman sa Tondo nag-ikot kasama ang first nominee dito na si Shell Jokno at Senador Risa Ontiveros. Ang grupong Makabayan naman sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila sinimulan ang pangangampanya. Sa iba pang balita, sa pinakabagong survey na inilabas ng Pulse Asia, patuloy na nangunguna sila ACT-CIS Representative Erwin Tulfo, Senador Bongo at dating Senate President Tito Soto. Pasok din sa winning circle si Ben Tulfo, Senator Pia Cayetano, Senator Bong Revilla, Senator Amy Marcos, former Senator Ping Lacson, TV host Willie Revillame, Senator Bato de la Rosa, Makati Mayor Abby Binay at former Senator Manny Pacquiao. Nasa 13 to 14 slots si Representative Camille Villar at Senator Lito Lapid. Ginawa ang survey noong January 18 to 25, 2025 at tinanong ang nasa 2,400 respondents. Samantala, naglabas din ng resulta ng Senatorial Preference Survey ang grupong Okta Research. Number 1 din sa survey na ito si Congressman Erwin Tulfo. Kasunod niya ang kapatid niyang si Ben na sinusundan ni Senador Bongo. Sumusunod sa kanila sina Soto, Revilla, Revillame, Lacson, Cayetano, Pacquiao, Marcos, Lapid at Abalos. Samantala, pumirma sa isang covenant ang mga kandidato sa Surigao para isulong ang maayos at payapang eleksyon sa Mayo. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Surigao correspondent Reynaldo Bernades. Nagsama-sama sa isang unity walk ang mga kandidato sa Surigao nitong weekend. Layo nila na maging mapayapa at maayos ang darating na halalan. Lumagda sila sa isang kasunduan para masigurong mapatupad ang layuning ito. We must take part in healing process. We must take our responsibility. We must take part that despite the division, kita din sa Surigao del Norte atong ipakita atong panaginus. Ang ato tumungkuman is kalinaw, no? Kalinaw sa ato eleksyon. So I hope na nato tag-sign na covenant tumanon sa tanan mga kandidato. Suportado rin ng mga pulis ang kasunduang ito. May this event serve as a reminder that unity, faith, and ethical leadership are fundamental in shaping our province future and also the Surigao City. Let us work hand in hand to achieve an honest, clean, and
in peaceful midterm national and local election 2025. Dumalo rin sa programa ang ilang religious sector, Bureau of Fire, Philippine Coast Guard at ang militar. FMR News Surigao, Rinaldo Bernares umarangkada sa pagbabalita. Samantala, hindi kumbinsido ang Department of Migrant Workers na nagpakamatay ang nawawalang Pinoy seafarer na si Ralph Anthony Bobiles. December 5 pa ng nakaraang taon nang maiulat na nawawala ang seafarer habang patungong Amerika ang kanilang barkong Prestige Ace mula Mexico. Sabi ng DMW, nakatakda na sana ang promotion ni Bobiles, kaya duda sila na magsusuicide ito. Nakipag-usap na rin daw sila sa pamilya ni Bobiles para mabigay sa kanila ang kinakailangang tulong. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin daw ang DMW sa Department of Foreign Affairs at sa embahada natin sa Amerika at Mexico kaugnay ng insidenteng ito. At kaugnay nga po ng balitang yan ay makakasama natin via Zoom si Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia. Magandang gabi po, Yusek Olalia. Magandang gabi po, Ma'am Jackie, at sa mga nanonood po sa inyong programa. Ano na po ang status ng investigation sa nawawalang seafarer na si Ralph Bobiles? Sa kasalukuyan po, ongoing pa po yung ating investigasyon na isinasagawa kaugnay po sa pagkakawala nga ng ating nabanggit na seafarer na si Ralph Bobiles, no? Na lulan ng isang maritime vessel na kung saan siya ay nawala noong December 5. Tayo po ay nakipag-ugnayan na sa kanyang pamilya at inaasikaso na po natin ang lahat ng dapat na itulong po natin, lalong-lalo na sa pagkandak po ng investigation tungkol po sa nawawalang seafarer. Yusek, alam namin humingi kayo ng report mula sa kanyang manning agency, yung Parola Maritime Agency. Ano po yung laman ng report? Ano po yung feedback po na nakuha nyo? Sir Jack, yung pong report na nakuha natin sa Parola ay yung tinatawag na Captain or Master's Report po, no? Isa po ito sa dokumento na napaka-importante tungo doon sa ating pa-investigasyon na ginagawa para malaman natin kung ano ba ang tunay na nangyari sa ating seafarer, no? Maliban po dito sa report ng kapitan o ng master na tinatawag natin, importante rin po yung flag state report na kung saan itong vessel ay nakarehistro. Sa ating pong tala, ito pong vessel ay nakarehistro sa Panama at kinakailangan po ng Panamanian Authority report, yung kanilang ahensya na magkakandak din po ng investigasyon at magbibigay sa atin ng report. At tayo po ay nakipag-ugnayan na sa DFA para po sa madali ang pagpapalabas ng report na ito kasi importante to ito para po doon sa tinatawag po nating investigasyon. Yusek, nagpahayag na po ba ng timeline itong Panama since sila yung flag state ng barko kung kailan nila mailalabas yung report nila? Sa ngayon po, wala pa pong sinasabing timeline kung kailan nila malalabas ang kanilang report. Pero ang pinaka-importante po rito ay meron na tayong ugnayan. Alam na po nila ng Panamanian authorities na tayo po ay interesadong makatanggap ng kanilang report, no? Aking lang pong i-emphasize na napaka-importante po nito kasi bilang ng ating mahal na presidente na asikaso lahat ng mga may issues, lalong-lalo na yung mga seafarers natin na nawawala. Isinabatas po natin, inaprubahan ng ating mahal na presidente, Magna Carta Law at may IRR na nga ito at ito ay kasulukuyang umiiral para lalo pang paigtingin yung proteksyon ng ating seafarer, no? Kaugnay na implementasyon ng Magna Carta, naririyan dyan yung right to information, both ng seafarer at ng kanyang pamilya, lalong-lalo na sa mga ganitong sitwasyon na nawawala at wala silang alam na dahilan kung bakit bigla na lang nangyari sa kanilang anak at kapamilya ito, no? So yun po yung ating ginagawang tulong. Binibigyan natin ng kaukulang tulong para makakuha tayo ng impormasyon kasi kung sila lamang ang magtatanong, yung pamilya, ay limitado po yung kanilang kakayahan. Maliban po sa impormasyon, importante rin po yung pagbibigay ng full assistance, yung psychosocial services
services na tinatawag at yung financial assistance, no? Para na sa ganun makagalaw po yung pamilya at yung access to communication and access to information ay kinakailangan pong masiguro natin. Okay, Yusek Olalia, no, huling tanong na lang. Moving forward, may timeline ba tayo na magkakaroon na? Kasi December 5 pa, yung, di ba, sabi na wala. May timeline ba tayo tinitingnan na finally magkakaroon ng sagot kung ano ba talaga yung nangyari po dito sa ating Pinoy Seafarer po? Sa ngayon po, sinuspindi po natin yung ahensya na nag-deploy dito at ang utos nga po natin, ibigay yung lahat ng assistance at syempre yung pinakamabilis na impormasyon para yung tinatawag nga nating timeline, yung sinasabi nyo po, ay matapos na at mabigyang linaw yung pagkawala. No? So ang request po ng pamilya ay sana makapag-conduct sila ng investigation din, makasampa sila sa barko at makita nila yung sitwasyon. Atin pong inaayos yun, nakikipag-ugnayan po tayo sa authorities, sa may-ari ng barko, sa ahensya, nang sa ganon, maibigay po natin yung kaukulang pansin para naman masiyahan yung pamilya at yung ating mga authorities kung ano talaga ang nangyari doon sa ating seafarer. Okay, maraming salamat po, DMW Yusek Bernard Olalia. Sugatan ang isang 15 anyos na babae matapos tangkaing gilitan ng kanyang nobyo. Ang dahilan, tumangging makipagtalik ang biktima. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Ang sariingon nga. Imbes na date, sa kulungan ang Valentine's Day ng isang 18 anyos na lalaki matapos tangkaing gilitan ang kanyang nobya sa Mabolo, Cebu City, alas 6 kagabi. Base sa investigasyon, nagpilit ang suspect na makipagtalik sa kanyang 15 anyos na nobya sa palikuran ng eskwelahang kanilang pinapasukan. Pero tumanggi ang biktima at sinabing makikipag-break na siya sa suspect. Nagalit ang suspect sa katinangkang gilitan ang nobya. Agad namang nakahingi ng tulong ang biktima sa mga guro na nasa eskwelahan pa. Agad na naaresto ang suspect. Pero pagdating sa police station, tila nagka-amnesia ang suspect. Wala lagi juga promise. Ha? Wa siya kinindungan. Nagpapagaling na ang biktima matapos magtamo ng sugat malapit sa leeg. FMR News Cebu, Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Sa iba pang balita, duguan ng isang lalaki matapos pagbabatuhin ng hindi pa nakikilalang mga lalaki sa Kalinan, Davao City. Samantala, sa pool naman sa video ang biglaang pananakal ng isang lalaki sa kapwa pasahero sa loob ng jeep sa Davao City. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Duguan ang lalaking ito habang nakaupo sa kalsada sa barangay Lacson, Kalinan, Davao City linggo ng gabi. Napag-alamang pinagbabato ito at ang kanyang kasamang 3 lalaki ng hindi pa nakikilalang grupo ng mga lalaki. Galing umano sa disco sa barangay Lamanan ang biktima nang bigla silang hagisan ng mga bato. Pinaghahanap ngayon ng pulisya ang mga responsable. Samantala, nagsisisigaw ang 19 anyos na babae nang hawakan at sakalin siya ng lalaking ito sa loob ng pampasaherong jeep sa National Highway ng barangay Bagua Playa, Davao City Lunes ng umaga. Naman mi sa pika sir no, nakita na naktuhan jud na mo nga gituok jud niya ang babae. Well ginatuok niya, ginasumbag pud niya ang ulo sa babae. Ayon sa kumuha ng video, may isa pa umanong lalaking pasahero na biglang bumaba nang mangyari ang krimen. Ginainan po naman driver nga, dili na mo siya ginapahunong kay dito lang sa daghang tao. Kaya at least mataba mo ba, madaghan pong makakita kung para ma-rescue tong biktima. Nang huminto ang jeep, sumaklolo ang ilang lalaki hanggang sa nakababa ang biktima. Hinila pababa sa jeep ang suspect hanggang sa inaresto rin ng mga pulis. Lumalabas sa paunang ulat ng Davao City Police, nakainom umano ang lalaki at bigla na lang naging bayolente. Pamilya sa mga anak. Humihingi ng tawad ang suspect na aminadong nagawa ang krimen dahil sa problema sa pamilya. Nilinaw naman ng Davao City Police na hindi hostage taking ang nangyari dahil walang armas o demand ang suspect. Bagamat may kaugnayan sa personal na problema, hindi pa rin anya ito maaring gawing katwiran para gumawa ng krimen. Naharap ang suspect sa kasong grave coercion at physical injury. Hernel Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. 3 silid-aralan ang nasunog sa isang paaralan sa Palimbang, Sultan Kudarat. Ligtas namang nakalabas ang mga estudyante. Nagbabalik si FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo.
Naantala ang klase sa Tagadtal Integrated School sa Barangay Kulube sa bayan ng Palimbang, Sultan Kudarat matapos sumiklab ang sunog 1:15 ng hapon nitong Lunes. Nabigla ang mga mag-aaral nang mabilis kumalat ang apoy sa katabing mga classroom na gawa sa kahoy at semento. Napag-alamang sa stockroom nagmula ang apoy na totally damaged at kumalat sa katabing grade 2 at grade 3 classrooms na partially damaged naman. Nakalabas naman ang lahat ng mga mag-aaral at ligtas mula sa sunog. Pasalamat kami sir kasi yung mga student doon at saka mga teachers nagtulungan. Naagapan man din natin yung dalawang partially damaged, yung ceiling lang niya ang nasunog. Makalipas ang 40 minuto, tuluyang naapula ng mga bombero ang sunog. Isa sa mga tinitingnang maaring sanhi ng sunog ang electrical connection. Marami tayong tinitingnan na possible cause. Isa na din yun is yung init kasi sabi nga niya nung teacher doon hapon nga mga alas 12 hanggang alas 1 before nasunog is masyadong mainit daw doon. Ayon sa BFP, nasa 100,000 pesos ang halaga ng pinsala ng sunog. Suspendido naman ang pasok ngayong araw. FMR News Davao, Hernel Tokmo umaarangkada sa pagbabalita. Sumuko na ang isang dating police official na sangkot sa umano'y mishandling ng 6.7 billion peso shabu na nasabat sa Maynila noong 2022. Sabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, sumuko sa CIDG si dating PNP Chief for Operations, Police Lieutenant General Benjamin Santos. Pero kalaunan ay pinalaya rin ito matapos magpiyansa ng 200,000 pesos. Kabilang si Santos sa 50 police officials na kinasuhan ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act dahil sa umano'y tangkang pag-cover-up sa anomalya sa nasabing operasyon. Sa aming pagbabalik, 51 katao patay sa pagbagsak ng bus mula sa isang tulay sa Guatemala. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Kinumpirma ng Department of Health na dumarami nga ang may influenza sa Japan. Kasunod ito ng advisory na ilabas ng Philippine Embassy sa Tokyo noong nakaraang linggo. Sabi sa advisory, pinag-iingat ang mga Pilipino sa Japan para makaiwas na mahawa sa nasabing sakit. Pero ayon kay DOH spokesperson Albert Domingo, walang dapat ikabahala. Mismong Japanese health officials na, aniya ang nagsabi na uso talaga ito doon ngayong panahon ng taglamig. Wala rin daw outbreak ng influenza. Gayunpaman, inayunan ni Domingo ang advisory ng ating embahada at pinayuhan ang mga Pinoy doon na laging maghugas ng kamay, magmask kung kinakailangan at manatili na lang muna sa bahay kung masama ang pakiramdam. At dahil tema nga ngayong Pebrero ang pagmamahalan, magmamahal ngayong buwan ang singil ng kuryente ng Meralco. 28 centavos kada kilowatt-hour ang dagdag singil dahil sa pagsipa ng generation charge. Kung kayo ay kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour, 57 pesos ang dagdag singil. Sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatts per hour, 85 pesos ang aumento. 113 pesos naman ang dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour. At sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatts per hour, 142 pesos ang dagdag singil. Ay, partner, bad news yan Pero ito may good news pa rin naman. Dahil simula kasi bukas, bababa na naman ang presyo ng bigas sa ilalim ng Rice for All program ng Department of Agriculture. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, hanggang 3 piso ang bawas sa presyo ng mga bigas. Ang RFA 5 o yung bigas na may halong 5% ng broken grain ay mabibili na sa 43 pesos kada kilo mula 45. Ang RFA 25 naman, 35 na lang mula 38. Habang ang RFA 100 bababa sa 33 pesos mula 36. At bukod dyan, bababa rin sa 52 pesos ang maximum suggested retail price sa imported na bigas.
mula sa kasalukuyang 55 pesos. Magsisimula yan sa Sabado, February 15. Pag-aaralan naman ng Department of Agriculture ang posibilidad na magtakda ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karne ng baboy dahil sa mataas na presyo nito sa mga pamilihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, ikokonsulta nila ang mga planong ito sa mga stakeholder, partikular sa mga nag-aalaga ng baboy at retailers. Dagdag ni Laurel, nakatawag pansin kay Pangulong Bongbong Marcos ang mataas na presyo ng itlog at karneng baboy sa pulong sa palasyo kahapon. Sinabi rin ni Laurel na nakapagtatakang umabot sa halos 4 hanggang 500 piso ang kada kilo ng karneng baboy. Samantalang nasa 250 pesos lang naman daw ito ang farm grade price. Halos 150 power generation and transmission projects ang inisyuhan ng Certificate of Energy Projects of National Significance ng Department of Energy. Higit kalahati sa mga proyektong ito ay mga renewable energy project. Inaasahang magko-contribute ang mga proyektong ito ng karagdagang 19 gigawatts sa power generation capacity ng bansa. Ang mga proyektong na-isyuhan ng DOE ng certificate na ito ay mabibigyan ng priority sa pagproseso at pagkuha ng mga kinakailangang permit. Isang gobernador sa Mindanao ang nominado sa prestihiyosong Gusi Peace Prize International. Kilalanin natin siya sa umaarangkadang balita ni FMR News Lanao del Sur correspondent Jam Nueva. Nominated sa Gusi Peace Prize International 2025 ang gobernador ng Lanao del Sur na si Dr. Mamintal Alonto Adyong Jr. Siya ang kauna-unahang Filipino-Muslim na nominado sa prestihiyosong award. Sabi ni Gusi Peace Prize International Chairman of the Board Barry Gusi, bentahin ni Adyong ang kanyang strong leadership, humanitarian efforts at mga inisyatibo para isulong ang kapayapaan sa Mindanao. Never hide during the Marawi siege. Unknown to many, he has done his best to protect his people. And his political governance is admired not only in Mindanao but the whole nation. Another thing is compassion to the people, how he touched the lives of the people. He received the Gusi Peace Prize for his enduring love for peace. Ang Gusi Peace Prize International ay isang institusyon na nagbibigay ng pagkilala sa mga individual at grupo na may malaking kontribusyon sa kanyang komunidad o bansa. Ibinida naman ni Adyong ang mga ahensyang tumutulong sa kanilang lalawigan na siya anyang dahilan ng kanyang pagkaka-nominate sa international award body. Nagulat ako nung tawagan ako ng ambassador na you are one of the nominee. Itong Gusi Peace Prize na ito, talagang, alam mo tulad ng Nobel Prize internationally, hindi ko alam kung bakit ako ang Lanao del Sur. Pero hindi naman ako yun. Kung hindi naman yung tulong ng lahat ng mga municipal mayors, yung itong line agencies, kung hindi naman sila, wala naman tayong sa tulong nila, siguro, nakita nila yung effort natin sa lahat ng aspeto. Kaya siguro nasama ako dyan sa Gaganapin ang awarding ceremony sa Maynila sa Nobyembre. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. At kung may Honesty Store ang Batanes, ang Baguio City naman may Honesty Flower Shop. Yan ang report ni FMR News Baguio correspondent Emil Peredo. May kasabihan nga na honesty is the best policy. At dito sa Baguio City, may isang tindahan ng bulaklak na laging bukas kahit walang bantay. Yan ang Honesty Flower Shop ni Antonius Paulite. Nagkaroon kasi ako ng float noon na walang magbabantay dito sa flower shop. So naisipan kong itry itong Honesty Shop. So far naman, nagkaroon ng magandang feedback
nagkaroon magandang resulta. Sabi ni Antonius, hindi raw siya nagdalawang isip sa kanyang konsepto dahil likas sa mga tiga-Cordillera ang pagiging disiplinado at honest. At ngayong Valentine's Week na, flowers pa rin ang top choice na pangregalo. Sa mga medyo konti ang budget, heto ang isang tip. Ang advice namin sa mga bumibili ng bulaklak, lalo na sa mga students, bili lang sila ng isa. At sabihin nila to my one and only. After Valentine's, bigyan nila na 5 dozens. Kasi mura na. Emil Peredo, umaarangkada sa pagbabalita. Partner, napunta mo ba yan? Taga Baguio ka? Oo naman. Alam mo, kilala mga taga-Cordillera na honest. Kaya pag naghahanap kayo ng honest sa Valentine's, Yes, doon alam niyo saan pupunta. pupunta kayo ng Baguio. Okay. Samantala, marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Nagbanta si US President Donald Trump na ipakakansela ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas. Yan ay kung hindi mapapalaya ang lahat ng hostage ng teroristang grupo. Ang deadline ni Trump, alas 12 ng tanghali sa Sabado, oras sa Amerika. Kung hindi daw ito mangyayari, sabi ni Trump, let hell break out. Samantala, sinabi rin ni Trump na ipahihinto niya ang ayuda ng Amerika sa Jordan at Egypt kung hindi nila tatanggapin ang mga Palestinian refugee mula Gaza. Panalong Reyna Hispano-Americana 2025 ang pambato ng Pilipinas sa Sedia Mate. Kinoronahan siya sa Santa Cruz, Bolivia nitong linggo. Siya ang ikalawang Pinay na nanalo sa Latina-based International Beauty Pageant na nagsimula noong 1991. Si Wilwin Marquez ang unang nakapag-uwi ng koronang ito noong 2017. Super proud, syempre, ang singer na si Juan Carlos sa achievement ng kanyang My Love. Tinapos si JK ang kanyang post sa napakatamis na Spanish phrase nang ibig sabihin ay, I love you very much, my love. O, diba? Te amo. Uwian na talaga dahil may nanalo na. Congrats, Tia! Instant sikat online ang isang 3 taong gulang na bata dahil sa kanyang abstract paintings. Ang kanyang splashy artworks, aba, kumikita na. Kilalanin natin ang mini Picasso ng Germany sa report ni FMR Manila DJ Mamma Mia. Meet Lauren Schwartz, ang batang art prodigy mula sa Germany. Bukod sa kanyang mga laruang dinosaur, pintura, mga brush at canvas ang hilig niya. Kwento ng kanyang nanay, nagsimula raw ang hilig ni Laurent sa pagpipinta nang magbakasyon sila sa isang hotel na may art studio. Pag-uwi raw nila, sinabi ni Laurent na gusto niyang magpinta. At ito na siya ngayon. Si Laurent nakagawa na ng maraming paintings na mas malaki pa nga sa kanya. At hindi lang basta display yan dahil ang mga artwork niya mabenta sa mga art lover at gallery owners. Ang IG account ni Laurent na sinimulan noong nakaraang taon may 100,000 followers na ngayon. Dahil sa kanyang likas na husay sa pagpipinta, na-i-feature na rin si Laurent sa iba't ibang dyaryo, magazines at news websites. Kwento ng mga magulang ni Laurent, karamihan daw sa mga painting ng kanilang anak ay nabili na ng iba't ibang gallery. Pero itinago raw nila ang mga naunang painting ni Laurent. Ang pera namang napagbentahan ng mga artwork ni Laurent, inilagak ng kanyang mga magulang sa isang account na nakapangalan sa bata. Anila, maaaring gamitin ito ng kanilang anak pagtungtong niya sa tamang edad. Sa ngayon, hinahayaan lang daw nila si Laurent na mag-enjoy sa pagpipinta na bahagi ng kanyang paglalaro. Ako si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa pagbabalita. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Jackie Manabat. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Buong araw
araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayong makinig doon sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo.